Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. May bagong pasabog na naman si Trillanes laban sa mga Duterte, lalo na kay Digong Duterte. Kung ano ito, halina't alamin natin. Nagkaroon po kasi mga kabunyog ng isang interview dito kay Trillanes sa isang Marcos blogger. At dito ikinuwento niya ang mga masasamang balak daw noon ni Digong laban sa mga taga-oposisyon. Kung maaalala po natin, isiniwalat ni dating mayor ng Iloilo na si Jed Mabilog ang plano ni Digong noon na gamitin siya para idiin noon sina dating Senador Frank Drilon at si Mar Rojas sa di umano pagkaka-involve daw nila sa ipinagbabawal na gamot. At dito nga mga kabunyog, puwera sa revelasyon ni Jed Mabilog, may karagdagan din itong si Trillanes na revelasyon laban dito kay Digong. Kung ano iyon, abangan po natin. Panoorin na muna po natin ang mga salaysay ni Jed Mabilog. At balikan po natin ang mga nakaraan pang balita na kung saan di umano inaakusahan ni Digong Duterte na involve itong mga taga-oposisyon sa ipinagbabawal na gamot. Panoorin po natin ito. Pinangalanan sina Iloilo Mayor Jed Patrick Mabilog, Senator Franklin Drilon at dating DILG Secretary Mar Rojas bilang protector ng iligal na droga. Sa Facebook page ng Aksyon Radyo Iloilo 720 kHz, nakuha nila ang affidavit ng top drug lord na si Ricky Serreño. Protector daw sina Mabilog at Drilon at Rojas ng napatay na drug lord na si Melvin Odicta. Ito raw ang dahilan kung bakit nasolo nito ang drug trade sa Negros Island. Kinukuha pa natin ang panig ng Liberal Party kaugnay ng akusasyong ito ni Ricky Serreño. Binalaan ni Bongbong Digong Duterte si Iloilo City Mayor Jed Mabilog. Dapat putulin na raw ng alkalde kung ano yung pagkakasangkot dito sa droga bago pa mahuli ang lahat. At para tutuan ang sitwasyon sa Iloilo City, tilagadoon ng Pangulo si Chief Inspector Jovi Espenido. Narito ang unang balita. Well, I tell you again, Mayor, dinadawit ka. For the longest time, updated list, nandiyan ka. To sa totoo lang, ngayon pang wala na nangyari, baka gusto mo nang tapusin ang connection mo. Muling nagbabala si Pangulong Duterte kay Iloilo City Mayor Jed Mabilog na noong isang taon pa niya pinangalanan, nasangkot umano sa droga. Ayon sa Pangulo, sa pagdiriwang ng National Heroes Day kahapon, tila ayaw paawat ni Mabilog. Do not protect, do not call the police. Ganito na ganito. Do not just mess up with the... Kasi pagka nandyan, drug lord ka rin eh. Mapipilitan ako. Bakit ka na nag-protector? Ayon naman kay PNP Chief Ronald De La Rosa, walang dapat ikabahala si Mabilog kung wala siyang ginagawang masama. Itinanggi naman ni Mayor Mabilog ang paratang na konektado siya sa illegal na droga. I have never used any illegal drug in my whole life. Number two, hindi po ako nagbenta ng droga, illegal na droga, much more po protect anyone. Just hope po that an opportunity would be given to me para po na mapakita naman kung ano pong mga nagawa namin dito sa lungsod ng Iloilo na nagsasang-ayon sa kanyang order on the campaign against or the war against illegal drugs. The next day, on August 30, I took the first flight out to Japan, not knowing if I would ever return. Upon arrival, I received a message from General Diaz to call a number. Using a public payphone, I made the call and spoke to General Bato, who expressed his sympathy. He was talking to me in Bisaya. He told me he knew I was innocent, that I wasn't involved in illegal drugs, and he promised to help me. His words brought a brief moment of hope. I told him I would finish my work abroad and return to meet him, but he urged me to be careful, repeating his pledge to help. Just after that call, my Philippine cell phone rang. This time, it was another general. His voice was grim. Mayor, do not return. Your life is in danger. The accusations against you are all fabricated. But if you go to Krame, you'll be forced to point fingers to an opposition senator
and a former presidential candidate as drug lords. Mayor Mabilog, as you mentioned in your affidavit and that's asked by the members of this committee, sabi mo po, tinawagan ka po, you talk to General Bato. And 10 to 15 minutes after, tumawag po yung isang general na hindi mo po ngayon mapangalanan but you will name that general during the executive session. Now, question, bakit mas naniwala ka sa tumawag sa iyo na general kaysa assurance na binigay sa iyo ni General Bato de la Rosa at that time? Because any shade of doubt should be considered seriously. At saka alam ko sir na alam ng general na yon na pinapabalik ako ng Chief PNP. So I really didn't take the chance no more, Your Honor. Ate po, tanong po, ganito. Kasi, of course, maniwala ka lang kung kilala mo, kung malapit sa'yo, kung you have acquaintances in the past, no? And in your affidavit, you also mentioned about texting your wife, no? Na huwag pumunta sa krame. Is it the same person? No, it's different, sir. Different. Different. So, yung nag-text sa wife ko ay asawa po ng isang PNP colonel. Tapos yung nakausap ko ay yung colonel. Tapos yung this is a different person from the general who called me. So, the general who called you, kilala mo talaga. That's why you believe in his warning compared to the assurance given to you by General Bato de la Rosa. I believe in the credibility of that general. Okay, who at called me, least sir. it was a service. And the wife of that certain colonel, close ba sila ng wife mo? Magkakilala? May kwenta siya? Magkakilala siguro, sir, because but I don't know how close they are. Okay, anyway. Now, you mentioned about if you went to Camp Crame, dalawang pwedeng mangyari. Based on the accounts in your affidavit, and you were told na you will pinpoint a certain former senator and a certain presidential. Can you mention again the name of that senator and that presidential? Your Honor, if you would allow me, I can write their names also. Your Okay. Honor. So you cannot mention now, Mayor? If I ask you, better you answer yes or no. Is it Senator Maroas, former Senator Maroas? Yes, sir. Oh, is it former Senator Drilon, which is your cousin? Yes, sir. Oh, ayun. So, Mr. Chairman, kaya ko tinanong yon kasi from the very start in the statement, affidavit of Mayor Jed Mabilog and these preliminary remarks, it is all about politics. It is all about politics. Kaya, yung Duterte's list, again, from the statement of Colonel Espinido, napakalinaw po na it does not gone through vetting and validation. Pagkalaban ka sa politika, nasa listahan ka. Ngayon panoorin naman po natin ang mga revelasyon ni Trillanes laban kay Duterte na kung papaano pagplanuhan noon ni Digong ang mga oposisyon para masira sila at gawa ng kaso. Tulad ng ginawa niya kay De Lima, ginawa ng kaso para makulong at masira noon. Anyway, ito po mga kabunyog, pakinggan na po natin siya. Alam nyo, nung mga panahon na yon, magkakasama kami nga sa Senado, walang kamalay-malay si Senator Drilon na tinatarget na pala siya through itong si Mayor Jed Mabilog. At kaya very revealing yon, yung yung impormasyon na nilabas ni Mayor Jed. Tapos galing ito sa isang general na dating PNP chief na kaibigan niya na nag-confide sa kanya na huwag ka nang umalis kasi dito kukulong ka, iipiting ka, ipapaturo sa iyo si na drug parang drug queen kagaya
ni Senator Laila De De Lima. Oo, Senator De Lima. So, ito gagawing drug lord naman si Senator Frank, tsaka to si Secretary Marrojas. Parang ang ginagawa ni Duterte, lahat ng kalaban niya sa politika, o lahat kayo may sangkot sa drugs, 'di ba? O si Pinoy ginawa niya yung dengbak siya, 'di ba? O si Senator Laila ganon. Ako naman, ang plano nila sa akin noong una ay kakasuhan ng murder, no? Tapos lumabas dito sa isang witness din nila dito sa Quadcom na gusto rin ako isangkot sa sa illegal drugs, no? So kumbaga parang lahat kami mga drug lord, parang nga naman justified na kung anong gagawin ni Duterte sa amin, parang gano'n. Eh, di ba, yun nga, na nung nasa Senado kami, lumabas yan. Ito nga, nilabas yan ni Jimmy Guban, na sinasabi na gusto siyang ipitin din at ituro na ako daw yung mastermind. Di ba? Parehas ng modus yung ginawa kay Senator Laila, yung gagawin kay Mayor Jed Mabilog, gagawin kay Jimmy Guban, gagawin sila ng kwento para ituro kami lahat. Si Jimmy Guban, sinabihan din siya na ako daw ang ituturo. Gano? Okay. Parang hindi lumabas sa yun. Parang hindi lumabas sa Quadcom. Lumabas sa Quadcom yun. Oo. Na kayo din, sasabit nila. Oo, sinabi ni Jimmy Guban, sino yung gusto ipasangkot sa kanya para palayain siya, kailangan ako isangkot. Yun, sabi daw nung NBI director noon. Yun daw ang deal para sa kanya. So parehas ang planong gawin sa amin lahat. Pero yun nga, buti na lang, no? Hindi na naig yung mga plano nila. Yan po mga kabunyog, narinig po natin ang salaysay ni Trillanes. Grabe pala talaga ang ginawa ni Digong sa kanyang mga kritiko at kalaban sa politika, lalo na sa mga taga-oposisyon, tulad nitong sina Trillanes. Matatandaan natin sa aking nakaraang segment ng Source na humihingi ng tulong itong si Roque, na umanib daw ang mga taga-oposisyon sa mga Duterte. Ito yung isang dahilan kung bakit imposible talagang mangyari iyon. Sa ginawa ni Digong sa mga oposisyon, sa tingin ni Roque umanib pa kaya sila? Anyway, kung ano man ang nangyayari ngayon sa mga Duterte, deserve nila iyon kasi walang kasalanan ang hindi pinagbabayaran. Diba? May kulanong salita na ang ibig sabihin dito ay ang pagkakaisa. Bunyog Party List. Halika na, Bunyog Party List ka na. Halika na, Bunyog Party List ka na. Sa susunod, ang atinang suportahan, Bunyog Party List, nagtataguyod ng katotohanan, lumalaban para sa bayan.